So, ito na yung pinaka-tricky part natin, no? Dahil magtatanggal na tayo ng center spring. So, gagamit tayo ulit dito ng size 39 naman na socket, no? Share ko na lang yung link sa description natin or sa comment section para mas mapadali yung pagbili nyo, no? So, pagka magbabaklas ka ngayon nito, ako usually kasi ang ginagawa ko, tapakan ko muna siya dito, no, one side. No? Ingat lang sa clutch lining, baka matapakan nyo. And then, konting puwersa dito sa kabila. Yan. Para medyo makompress ng bahagya yung spring, hindi rin siya basta-basta tumalsik pagka niluwagan natin siya. So, babarbit lang natin ulit. Yan. Tanggal na. So, yan. Ganyan lang yung technique para matanggal natin siya ng maayos. Okay? Ngayon, kung titingnan nyo mabuti, yung pinaka-center spring natin, no, meron siyang plastic dito sa ibabaw. So, itong same plastic na ito, yan din yung same plastic na gagamitin natin para dito sa replacement natin na center spring na naka 1000 RPM. So, lalagyan natin siya ganyan, tapos lalagyan lang natin ng cover. Ayan. After that, po, pwede na natin ibalik ito, no? Ganun lang siya kasimple. Meron kang tamang tools. Ngayon, pagka magbabalik ka, ito kung mapapansin nyo, minamano-mano ko lang din siya. Ayan, no? Para at least medyo higpitan ko lang ng konti. Ayan, ingat kayo kasi baka mamaya biglang tumalsik din to sa inyo, no? So, subukan yung higpitan, gamitan nyo ulit ng paa, no? Ayan. Para mahigpitan natin ng konti. Ayan. So, pagka na-hand tight na natin siya, gamitan ko ulit ito ng power tools para ma-machine tight naman natin siya. Again, kung meron kayong torque wrench, mas maganda. Nakalagay din naman sa user manual kung ano yung tamang torque para sa paghihigpit.